Ang kasal ni Luningneng. Ang ganda-ganda talaga ni Luningneng. 22 anyos pa lang, pero ang ganda ng mukha. Tapos, mapapangasawa niya ang 70 anyos na si Mang Tasyo, na may sakit pa sa puso. Sayang talaga ang buhay niya. Ang sabi-sabi, gusto lang daw niya ang pera ni Mang Tasyo para bayaran ang utang ng tatay niya. Adik kasi sa sugal, eh. Pero, may punto rin, no? Swerte siya, may makukuha siyang bata, maganda, at maaasahan pa. Iyan ang mga bulong na narinig ko sa mismong araw ng aking kasal. Ako si Luningneng, 22 taong gulang. Dahil sa kalagayan ng aming pamilya, maaga akong nagtrabaho, sumama ako sa nanay ko sa isang pabrika. Nakakalungkot lang dahil adik sa sugal ang tatay ko. Kahit gaano kami kasipag ng nanay ko, kahit lagi kaming may malaking sahod, hindi pa rin sapat para mabayaran ang mga utang ng tatay ko. 6 na taon na ang nakalipas, at simula noon, ibinenta na niya lahat ng may halaga sa bahay, tulad ng TV, refrigerator, washing machine, at telepono. Pati ang mesa at upuan na binili ng nanay ko ng 10,000 piso, na sobrang bigat, ibinenta rin niya. Ngayon, sobrang hirap na kami, wala na kaming upuan para makapag-usap o makapagpahinga. Naglalatag na lang kami ng banig sa sahig para sa mga bisita. Pero wala nang bumibisita sa amin, kahit ang aming mga kamag-anak. Dahil kasi sa tatay ko, palagi siyang nanghihiram ng pera, at kung hindi siya bibigyan, nagtatago siya ng mga gamit. Kaya, galit na sa kanya ang lahat, at ayaw nang pumunta sa amin. Ang buhay namin ng nanay ko, hirap na hirap dahil sa tatay ko. Nagtatrabaho ako araw-araw, 14 o 15 oras. Kahit linggo, walang pahinga. Ang lagi kong iniisip, pera, para mabayaran ang utang at matulungan ang nanay ko. Pagod na ako. Pero yung mga kaedad ko na nagtatrabaho, mababa man ang sahod nila, hindi naman sila naghihirap para sa pamilya nila. Ang dami nilang pera na nagagastos. May mga bagong cellphone, motor, at mag-agarang damit. Samantalang ako, hindi na ako nagsasalita. Ilang taon na akong nagtatrabaho, pero nakasakay pa rin ako sa sira-sirang bisikleta. Sa sobrang pagod, nakatulog ako habang nagbibisikleta. Pawisan ako pagdating sa trabaho, at lagi pa akong nahuhuli. Sila, maganda ang damit, magaganda ang sapatos. Ako, sapatos na goma pa rin, at ang damit ko, isang set lang na sinusuot ko buong taon. Hinihintay ko pang pumuti at maging manipis ang aking pantalon. Tuwing buwan, binibigyan ko ng 10,000 piso ang nanay ko mula sa aking sahod para bayaran ang utang ng tatay ko. Dahil sa malaking interes, ang laki na ng utang. Ang natitira na lang sa akin ay ilang daang piso para sa aking personal na gastusin, at sa aking pagkaing pananghalian. Pero, nanghihiram din ang tatay ko. Minsan, sinasaktan pa niya ako dahil nagtira ako ng 600 piso para sa aking sarili. Sinipa pa niya ako, at nagkaroon ng pasa ang aking mata. 1 buwan bago nawala ang pasa. Nakakalungkot talaga ang buhay ko. Yung mga kaklase ko, nag-aasawa na. Kinailangan ko pang manghiram ng pera sa aking katrabaho para makadalo sa kasal ng aking kaibigan. Wala rin akong maayos na damit na maisusuot. Nakakahiya sa aking kalagayan. Sa kasal ng aking kaibigan, pinagtawanan ako dahil sa aking damit. Nagsimula na akong mainis sa aking buhay. Puro trabaho, walang pera, puro utang. Minsan, sinabi ko sa nanay ko na aalis ako, magtatrabaho ako sa malayo. Hindi na ako babalik sa bahay na ito. Ayaw ko na sa buhay na ito. Pero umiiyak ang nanay ko, kaya hindi ko siya maiwan. Dahil kung ako lang, hindi niya kaya. Noong nakaraang taon, nahuli ang tatay ko dahil sa paggamit ng droga. Hindi na siya nangungulit sa amin ng nanay ko. Pero, dumating ang mga nagpautang, at pinilit kaming bayaran ang lahat ng utang. Sobrang laki ng utang, at nagkaroon ng depresyon ang nanay ko, kaya uminom siya ng lason para wakasan ang kanyang buhay. Mabuti na lang at nakita ko siya,
Kaya tinawagan ko ang aming kapitbahay para matulungan kami. Dinala namin siya sa ospital, at nailigtas ang kanyang buhay. Pero mula noon, humina ang kalusugan ng nanay ko. Hindi na siya makapagtrabaho. Ang bigat ng pera ay nakadagdag sa akin, habang patuloy na dumarating ang mga nagpapautang para maningil. Ang nanay ko ay may sakit. Pakiramdam ko, wala nang pag-asa ang aking buhay. Isang araw, dumating si Aling Nena, mula sa kabilang barangay. Dumating siya sa aming bahay. Nagtrabaho ako ng maaga dahil konti lang ang trabaho sa pabrika. Nagsimula na kaming kumain ng nanay ko. Nakasarado na ang pinto ng bahay dahil natatakot kami sa mga nagpapautang. Luningneng. Aling Luningneng, nandyan ba kayo? Sumilip ako sa bintana, at nakita ko si Aling Nena. Nay, si Aling Nena po, papasukin po ba natin? Oo, anak, baka may kailangan. Binuksan ko ang pinto. Magandang hapon po, Aling Nena. Bakit maaga kayong natutulog? Natulog pa kayo bago dumating ang araw. Medyo pagod po kasi, kaya maaga kaming natutulog. Kamusta na ang nanay mo? Nasaan siya? Nasa loob po, Aling Nena. Pumasok si Aling Nena. Tinignan niya ang buong bahay. Nako, ang hirap niyo naman. Wala man lang kayong upuan. Nalungkot ang nanay ko. Opo, Aling Nena. Kinuha po kasi ng asawa ko. Kawawa naman kayo. Pagkatapos niyang tumakas, hirap na kayo. Opo, Aling Nena. Pero, may malaking utang pa siyang iniwan. Naku naman, gusto niyo bang mabayaran ang lahat ng utang niyo? Paano naman namin mababayaran yun, Aling Nena? Ang laki-laki na po ng utang. Hindi na nga po namin kaya. Uminom ng tsaa si Aling Nena. Ngayon, may sasabihin ako sa inyo. Nagsasabi sa akin si Mang Tasyo. Alam niyo naman siya, hindi ba? 5 taon nang namatay ang asawa niya. Ngayon, inatake siya sa puso. Matagal bago siya gumaling. Gusto niyang humanap ng makakasama, mag-aalaga sa kanya. Sabi niya, gusto niya si Luningneng. Nung pumunta ka sa kasal ng apo niya, nakita ka niya. Gusto kanyang pakasalan. Kung papayag ka, babayaran niya ang lahat ng utang niyo. Si Mang Tasyo naman, alam niyo naman kung gaano siya kayaman, di ba? Nanlaki ang aking mata. Naguguluhan ako sa sitwasyon. Hindi ko to naisip kailanman. Si Mang Tasyo, alam ng lahat na mayaman siya. Pero 70 taong gulang na siya. Siya ang lolo ng kaibigan ko na ikinasal. Pumunta ako sa kasal niya, at nakita ko si Mang Tasyo. Pero hindi ko akalaing gusto niya akong pakasalan. Hindi ako nagsalita, pero ang nanay ko, hindi pumayag. Hindi pwede. Si Luningneng ay 22 taong gulang lang. Bata pa siya. Paano niya aalagaan si Mang Tasyo, 70 taong gulang na? Sinabi ni Aling Nena, pero mayaman si Mang Tasyo. Babayaran niya ang lahat ng utang niyo. Mabubuhay kayo ng masagana. Mag-isip-isip muna kayo. Hindi pa rin pumayag ang nanay ko. Hindi pwede. Matanda na si Mang Tasyo, may sakit pa. Hindi niya aalagaan si Luningneng. Nagpatuloy si Aling Nena, hindi niyo alam. Kung mag-aasawa si Luningneng kay Mang Tasyo, mamamatay din siya. May sakit siya sa puso. Hindi magtatagal ang buhay niya. Pag namatay siya, mapupunta kay Luningneng ang lahat ng kanyang ari-arian. Bata pa si Luningneng, pwede siyang gumawa ng kahit ano. Hindi pumayag ang nanay ko. Pero, gusto kong baguhin ang aking buhay. Nay, kausapin ko muna si Mang Tasyo. Pag-iisipan ko muna. Pero 70 taong gulang na siya, anak. May sakit pa. Baka mahirapan ka. Hindi po natin alam. Kausapin ko muna siya. Sinabi ko kay Aling Nena na sabihin ang aking mensahe kay Mang Tasyo. Bukas po, pupunta po kami sa bahay niya. Bago umalis si Aling Nena, binigyan niya ako ng 20,000 piso. Ito ang regalo ni Mang Tasyo sa iyo. Gamitin mo muna. Salamat po, Aling Nena. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Basta, pag yumaman ka na, huwag mo akong kalimutan. Umalis na si Aling Nena. Pinagalitan ako ng nanay ko. Anak, anong nangyayari sa'yo?
22 taong gulang ka pa lang. Paano mo mapapangasawa ang isang matanda, na kasing edad ng iyong lolo? Napabuntong hininga ako. Nay, gusto kong mabayaran ang lahat ng utang. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Gusto kong maging mayaman, kaya huwag mo akong pigilan. Umiyak ang nanay ko. Anak, gusto ko sanang pakasalan mo si Danding. Pumunta siya dito. Gusto kanyang makilala. Nang banggitin ni nanay si Danding, nalungkot ako. Siya lang ang taong mabait at nagmamahal sa akin. Gusto ko rin siya. Pero, dahil sa kahirapan, hindi ko na naisip ang aking sarili. Pinilit kong kontrolin ang aking damdamin. Pero, Nay, paano natin mababayaran ang utang? Paano tayo mabubuhay? Ang nanay ko, umiiyak lang. Desidido na ako, Nay. Huwag mo na akong pigilan. Pumunta ako sa kwarto, at binuksan ang regalo ni Danding. 2 kamiseta, isang puti at isang rosas. May sulat din, Luningneng, mahal na mahal kita. Gusto kitang protektahan. Pumapayag ka ba? Umiyak ako. Kung hindi dahil sa pera, masaya na sana ako. Pero, iba na ngayon. Malapit na akong magpakasal kay Mang Tasyo. Ang pag-ibig ko kay Danding ay mananatili sa aking puso. Itatago ko ang mga damit. Sa susunod na araw, ibabalik ko ang mga regalo kay Danding, at sasabihin ko na malapit na akong magpakasal. Iniwan ko ang aking unang pag-ibig. Dahil sa pera. Kinaumagahan, pumunta ako kay Danding. Nagtataka siya. Luningneng, saan ka galing? Danding, ibabalik ko sana yung regalo mo. Bakit mo ibabalik? Dahil hindi mo ako gusto. Hindi naman sa ganun, Danding. Ikakasal na kasi ako. Nagulat siya. Ikakasal ka na? Kanino? Kay Mang Tasyo. Pero bakit? Kailangan kong bayaran ang utang namin. Kung hindi, hindi na kami makakakain, pero, mahal kita. Bakit hindi ako? Dahil hindi mo kayang bayaran ang utang namin. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng ari-arian ko, hindi ko pa rin mababayaran ang utang ko. May ipon ako. Ibenta ko ang aking motor. Tulungan kita. Kaya mo. Kaya ko. Luningneng, wala kang sapat na pera, Danding. Kailangan kong magpakasal para mabuhay kami. Pero, may sakit siya. Mamatay ka lang sa kanya. Gusto ko rin yun. Para mayaman ako. Umalis ako, at umiiyak na si Danding. Ilang linggo pa, ikinasal na ako. Ang nobyo ko, gumagamit ng saklay sa pagpasok sa simbahan. Tawa ng tawa ang nobyo, pero ang mukha ng nobya, parang walang pakiramdam. Sa mismong araw ng kasal, maraming nagtataka kung bakit ang isang magandang dalaga ay nagpakasal sa isang matandang lalaki na kasing edad ng kanyang lolo. Sinasabi rin ng iba na alam nila kung bakit, dahil sa kalagayan ng pamilya ng nobya. Alam nilang ang nobya ay nagpakasal kay Mang Tasyo dahil sa pera. Kilala kasi ang tatay niya na adik sa sugal, at kung hindi siya magpapakasal sa mayaman, hindi nila mababayaran ang mga utang. Ang kasal ko at ni Mang Tasyo ay medyo kakaiba at nakakatawa. Alam kong hindi ako gusto nilan. Sa paghahanda pa lang ng kasal, tumutol na siya at sinabing nagpakasal ako kay Mang Tasyo dahil sa pera, para lang makuha ang kanyang kayamanan, at hindi dahil sa pag-ibig. Kaya naman, iniiwasan ko siya, at nanatili lang ako sa aking silid. Si Mang Tasyo, pagkatapos batiin ang mga bisita, ang kanyang mga kamag-anak ay sabik na umalis at pumunta sa kanyang silid. Nagsimula siyang magkomento kay Nando, "Nako, kailangan mong mag-ingat sa paglalakad, Mang Tasyo. Huwag kang mag-alala, anak. Malakas pa ako." Sabi niya, "Naiintindihan ko na ang hirap mo. Mag-ingat ka, at baka ikaw ay matamba." "Salamat, anak." Si Mang Tasyo, dahil sa uminom siya ng kaunting alak, medyo lasing. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahil sa atake niya sa puso, bagamat gumaling na siya, mahina pa rin ang kanyang mga kamay at paa. Nahulog siya at nadapa. Nawala pa ang 2 ngipin niya. Ang kanyang mga kapatid ay nagmamadaling nagdala sa kanya sa ospital. Ako naman, dahil tulog, hindi ko alam ang nangyari. 11:00 ng gabi,
nagising ako. Hindi ko nakita si Mang Tasyo, kaya bumaba ako sa sala. Walang tao, nakauwi na lahat. Ang asawa ni Lan ay tulog na nakahiga sa sofa. Si Lan naman ay wala. Kakausapin ko lang si Nando, at nakita ko siyang lasing na lasing, hindi maganda ang hitsura. Kumusta ka, Luningneng? Ang ganda-ganda mo. Dapat, di ba, ikaw ay tawagin na, Ginang. Luningneng. Nagsasalita pa siya, at nagagalit ako sa kanya. Kung sa tingin mo ay hindi ka sapat, tawagan mo ako ng, Nando, Nando, tumahimik ka, bakit, Luningneng, maganda ka, bakit nagpakasal ka sa matanda? Siya ay matanda at may sakit. Anong maaari niyang gawin? Nagalit ako, kaya sinabi ko, wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko. Siya ang asawa ni Lan, at siya ang apo ni Mang Tasyo. Kaya, mag-ingat ka sa iyong mga salita, o pagtatawanan ka ng iba. Nilapitan niya ako at may masamang tingin. Kung sa tingin mo ay may kulang sa iyo, sabihin mo lang kay Nando. Tutulungan ka niya, ikaw na may siraulo. Lumayo ka, sinabi ko, at sinipa ko siya palayo. Sa oras na iyon, pumasok si Lan. Nakita niya kami. Galit ang kanyang mukha. Anong ginagawa niyo? Nakita ni Nando ang kanyang asawa, at pumunta siya sa kanya. Mahal, nandito ka na. Napakagaling mo. Pagkatapos mong bumalik, gusto mo ba siyang gawing asawa? Galing mo, mahal, nakita mo na. Hindi pa ako tapos. Saan ka pupunta? Hindi ka pa tapos. Siya ay mapagbigay. Hindi ako kailangang manghingi ng tulong. Siya ay mas mahusay kaysa sa iyo. Kahit na sinabi mo, paano mo iintindihin? Tumahimik ka, kung sinasabi mo sa akin ang tungkol sa iyo, ano ang iyong pagiging seryoso, huwag kang magsalita ng ganyan, nagsasalita ako dahil nakita ko. Ikaw, di ba ang naghahanap ng away sa akin? Ako ang asawa mo. Hindi kita gusto, kung hindi mo gusto, ano ang ginagawa mo? Tumahimik ka, ngayon, tandaan mo, dapat mong bantayan ang iyong asawa. Huwag mong hayaang gumala, nakakainis, ikaw ay napakasama. Huwag mo akong ganyanin, nagsimula kaming mag-away. Huwag kang gumawa ng masama sa akin, o sasabihin ko kay Mang Tasyo na palayasin ka. Huwag kang mag-alala, hindi mo ako pag-aari, hindi mo ba ako pag-aari, sa kanyang paningin, ako ay walang kwenta, at wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay pera ni Mang Tasyo, ang kanyang mga sasakyan. Hindi ako interesado sa iba pang mga bagay na nakakapagod. Si Lan ay hindi nakipag-away, kaya umuwi siya sa kanyang silid. Sa sala, pinakinggan ko ang galit ni Lan sa kanyang asawa. Maya-maya, ngumiti ako. Mula ngayon, mananatili ako rito. Kailangan kong hanapin ang away sa kanya at sa kanyang asawa para mapasaya ang bahay. Sa aking pagpunta sa itaas, nagulat ako na hindi ko nakita si Mang Tasyo. Paano na ako ngayon? Wala nang ibang paraan, kaya pumunta ako sa silid ni Lan para tanungin kung saan pumunta si Mang Tasyo. Pagdating ko sa pinto, nakita ko si Lan at ang kanyang asawa na nag-aaway. Nanunood ako mula sa labas kung sino ang mananalo. Noong una, galit na galit si Lan. Sinampal niya si Nando. Ikaw na walang kwenta. Ako ay babalik, at ikaw ay nauna na sa kanya. Huwag kang magsalita, ikaw ang nanguna, kaya sinampal ko. Nagalit si Nando, at sinampal niya si Lan. Ikaw, hayop ka, ginagawa mo sa akin ito. Nanunood ako sa labas. Lan, tanungin mo. Sinabi ko sa kanya. Nahiya siya, kaya hindi siya sumagot. Anong nangyari kay Mang Tasyo? Kalimutan mo. Nasa ospital siya, nagsimula na akong umiyak, kaya nagbihis ako at tumawag ako ng taxi para pumunta sa ospital. Ang buhay ko kay Mang Tasyo, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pagdating ko sa ospital, tinanong ako ng doktor. Pupunta ka ba sa kanya? Ang tanong na iyon ay ikinagulat ni Mang Tasyo. Ikaw ang asawa, tama, ang asawa ko. Wala nang masama, di ba? Hindi ako nagulat. Sinabi ng doktor, binigyan ka niya ng puso, di ba? Alam ko. Sinabi ko, paglabas ko,
Sinabi sa akin ng doktor, mag-ingat ka. Umupo ako sa tabi ni Mang Tasyo at tinanong kung anong nangyari. Mag-ingat ka sa paglalakad. Wala akong pakialam. Mahal, hindi ka ba pagod? Hindi. Antok lang. Kung gayon, matulog ka na. Opo, mahal, sa ospital, palagi akong tinatanong ng iba. Inaalagaan mo ba ang matanda? Si Mang Tasyo ay palaging galit. Ako naman, tumatawa lang. Pagka-uwi ni Mang Tasyo, masaya siya, dahil wala siyang ginawa sa ospital. Kaya gusto niyang makitulog sa akin. Sa unang pagkakataon, kinuha ko ang pera at ibinigay sa nanay ko, at binayaran ko ang lahat ng utang namin. Pagkatapos, binigyan ako ni Mang Tasyo ng 1 bilyong piso para sa pagpapaganda ng aming bahay. Hinawakan ng nanay ko ang pera, pero hindi siya masaya. Nay, bakit ka malungkot? Hindi ko alam. Parang ipinagbili ko ang aking anak. Hindi ako masaya. Hindi. Mahalaga ang aking buhay. Ngayon, mayroon na silang galit sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako sasaktan. Kinausap ko ang nanay ko, at pagkatapos ay pumunta ako sa bahay ni Danding, pero sarado ang pinto. Nay, nagtatrabaho pa ba si Danding? Oo, umalis siya sa ospital noong ikinasal ka, alam mo ba? Hindi. Pag-iisipan ko ang nangyari. Nakakalungkot, kung pinakasalan mo si Danding, hindi mo makukuha ang pera, di ba? Oo. Mahirap, umuwi ako, at si Mang Tasyo ay naghihintay sa silid. Opo, mahal, nandito na ako, sige, handa na ako. Nakikita kong hindi ko maiiwasan, kaya tinanggap ko ang aking kapalaran. Naligo ako, at lumabas ako. Mahal, hinihintay kita. Sige, mahal, pagdating ko sa kama, hinayaan ko si Mang Tasyo na gawin ang kanyang gusto. Umpisa na, bihira lang siyang makagawa. Hindi na niya kaya. Pagkatapos, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako nagtatrabaho. Nag-hire si Mang Tasyo ng katulong. Umiikot lang ako, kumakain, naglalaro, at natutulog. Si Mang Tasyo naman ay ginagawa lang sa akin ang kanyang gusto. Nagsimula akong manghingi ng pera kay Mang Tasyo. Binigay niya ang password ng kanyang vault, kaya kumuha ako ng pera. Nag-aral ako ng pagmamaneho. Bumili ako ng sasakyan, at ako ang nakarehistro. May mga damit, sapatos, at bagong cellphone. Pumapasok ako sa salon para sa pagpapaganda. Talagang nagbago ang buhay ko dahil sa pera. Lan, maganda ka, di ba? Kung may pera ka, ano ang iyong gagawin? Ano ang kailangan mo? Huwag mong masyadong sayangin, hindi ko ginagamit ang pera mo. Bakit mo ako sinasabihan? Dahil hindi ka nagtatrabaho, ikinagagalit mo. Hindi. Nagsimula na silang mag-away. Si Mang Tasyo, binibigyan lang sila ng 10 milyong piso bawat buwan. Pinagtratrabaho niya ang mag-asawa, para mabuhay, at dapat nilang sagutin ang kanilang sarili. Kaya, lalong galit silan. Mang Tasyo, bigyan mo ako ng 50 milyon, ano ang iyong gagawin? Gusto kong magbakasyon. Bakit? Kasi, wala kaming pera. Ano ang ginagawa mo? May 2 tao pa na nagtatrabaho, pero wala pa rin kita. Mahirap, huwag ka nang humingi pa, ikaw, kaya mong gumastos ng daan-daang milyon, pero hindi mo kami tutulungan. Huwag mo akong ikumpara. Ikaw ay iba. Mang Tasyo, dapat mong protektahan ang iyong apo. Ako ay nagtatrabaho para sa iyo. Nakikinig ako sa itaas. Alam kong galit silan sa akin. Ginagawa niya akong pababain. Pero, hindi ako papayag. May hawak ako kay Mang Tasyo. Ang gusto ko lang ay pera niya. Binabaan ko sila. Kayong dalawa, ang aga nyo naman gumising. Ikaw, mahal. Oo, kumain ka na ba? Ano ang gusto mo? Gusto ko ng PH. Hayaan mong bilhan ka ng katulong. Umalis si Mang Tasyo. Alam mo ba, nagpapakita lang ng pag-ibig sa kanya, hindi mo ba alam? Hindi. Para sa iyo, hindi ka pa nagtatrabaho, ikaw ba ay matapang? Hindi ako takot, hindi ka ganoon, nagsasalita lang ako. Kaya nga, huwag kang maghanap ng away sa akin, salamat.
Hindi ko gusto ang ganyan. Hinawakan ko ang braso niya. Wala kang kwenta. Nagsimula kaming mag-away. Hindi mo ako gagalitin. Huwag mong hawakan, sinabi ko. Sinampal niya ako. Sinampal mo ako. Nagsimula akong sumigaw. Pumasok si Mang Tasyo. Anong nangyayari? Nagsisinungaling siya. Sabi mo, sinisisi mo, huwag mong gawin, hindi mo kailangan, salamat. Ako ang may kasalanan. Si Lan, hindi mo ba alam, hindi naman ako, hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi, umalis na ako. Huwag kang mag-alala, sa itaas, naririnig ko ang galit ni Mang Tasyo. Kung magiging ganyan ka, aalis ka sa bahay. Umalis si Lan at ang kanyang asawa. Ikaw, kung hindi ka magsasabi sa akin ng masama, makikita natin, sa 2 buwan pa, nagkaroon ako ng sariling sasakyan, at 500 milyong piso sa bangko. Sa buong aking buhay, napakarami kong problema. Si Mang Tasyo ay may-ari ng isang hotel at 5 motel na nakapangalan sa kanya. Malakas ang negosyo, at bawat taon ay kumikita siya ng maraming pera. Hindi pa kasama rito ang mga mamahaling sasakyan na nakapangalan din sa kanya. Iisa lang ang anak ni Mang Tasyo, ang tatay ni Lan. Sa kasalukuyan, ang mga magulang ni Lan ang namamahala sa hotel at mga motel. Ibinigay niya sa kanyang mga kamag-anak ang responsibilidad na pangalagaan ang mga ari-arian. Sobra-sobra ang yaman niya, paano niya ito uubusin? Mayroon na rin akong ari-arian, pero gusto kong magkaroon ng kahit isa sa mga motel para maging kontento ako. Ngayong gabi, uuwi ang mga magulang ni Lan para kumain, kaya sinabihan ni Lan si Manang Elsa, house help, na maghanda ng hapunan. Si Nando naman, naglalaro lang ng online games sa sala. Nagalit si Lan nang makita niya ito at sinabing, Nando, maglaro ka na lang ba lagi? Itigil mo na yang cellphone mo. Pauwi na ang mga magulang ko, naglalaro ka pa rin. Sumagot naman si Nando ng, isa pang laro lang, mahal. Babawi lang ako sa pagkatalo. Anong babawiin? Itigil mo na yan. Andyan na ang mga magulang ko, sigaw ni Lan. Ano kayang nangyayari? Bakit kaya pinapauwi ni Mang Tasyo ang mga magulang ko? Parang may pag-uusapan si Mang Tasyo sa mga magulang ko, sabi ni Nando. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Baka kaya tatawagin tayo para paghatian ang mga ari-arian niya. May makukuha rin tayong parte, mahal. Hindi na natin kailangang magtrabaho. Sira ulo ka. Kung hindi ka magtatrabaho, ano ang ipapakain mo sa bibig mo? Tanong ni Lan. Kahit na, si Mang Tasyo ang magbibigay sa atin ng 20 milyong piso, 20 metro. Sa paraan mo ng paggastos ng pera, paano kaya magiging sapat ang 20 metro? Sabi ni Lan. Magtrabaho ka na lang. Mahal, magkano kaya ang yaman ni Mang Tasyo? Narinig ko sa nanay ko na si Mang Tasyo ay may 100 milyong piso, 100 metro. Hindi pa kasama ang mga motel at hotel, sagot ni Lan. Kung totoo yan, may parte tayo sa mga ari-arian niya. Mayaman na tayo. May parte tayo, pero hindi pa rin natin makukuha ang lahat. May 2 parte pa para kay Mang Tasyo at kay Luningneng, sabi ni Lan na may galit. Bakit kailangang ibigay sa kanya? 2 buwan pa lang siya rito, pero ang dami na niyang nakuhang pera kay Mang Tasyo. Ibinili pa siya ng sasakyan at binigyan ng pera para sa bahay. Bukod pa rito ang mga gamit niya, ang dami na niyang napakinabangan dito. Hindi tayo papayag, pero asawa siya ni Mang Tasyo, kaya may karapatan siyang magmana ng ari-arian ni Mang Tasyo, natural lang iyon. Alam ko yan, pero galit ako sa kanya. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Hindi ko siya hahayaang kumuha ng ari-arian niya, sabi ni Lan. Paano natin gagawin yan, habang nakatira pa siya rito? Nakikinig ako sa itaas. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan ni Lan at Nando. Ngumiti ako. Si Lan, gustong kunin ang mga ari-arian ni Mang Tasyo. Kung ganoon, ituturo ko sa iyo ang paraan. Kung anong nararapat sa atin, makukuha natin. Kaya, huwag ka nang mag-alala. Pagkarating ng mga magulang ni Lan, hinayla ni Lan ang kanyang nanay para kausapin.
Nay, bakit kaya tayo pinapauwi ni Mang Tasyo? Tanong ni Lan. Hindi ko alam, sasabihin ba niya sa atin kung paano paghahatian ang mga ari-arian niya, Nay? Hindi ko alam. Tanungin natin siya mamaya. Maayos ba kayang nakatira si Luningnang kay Mang Tasyo? Hindi. Gusto niya lang ang pera ni Mang Tasyo. Mayabang siya at hindi namin gusto ang mga ginagawa niya. Hindi ko akalain na ganito siya. Oo, sinasabi niya sa akin yun, Nay. Bukod rito, pinagbantaan pa niya ako na itatapon niya ako sa bahay ng asawa ko. Alam kong may masama siyang balak, Nay. Anak, nagkamali si Mang Tasyo sa kanyang pagpili sa kanya. Nay, hindi niya dapat ibigay sa kanya ang mga ari-arian niya, hindi siya karapat-dapat doon. Tingnan natin ang sasabihin ng tatay mo. Malalaman natin sa kanya. Kumain kami, at pagkatapos ay umupo kami sa sala para mag-usap. Sinimulan ni Mang Tasyo ang usapan. Pinatawag ko kayo para mag-usap tayo. Ano po yun, Mang Tasyo? Tanong ng tatay ni Lan. Napapagod na ako sa pagpapatakbo ng hotel at mga motel. Gusto kong ipasa kay Luningnang ang 2 motel para tulungan kayo. Siya naman ay walang ginagawa sa bahay. Tumutol kaagad si Lan at ang kanyang mga magulang. Mang Tasyo, hindi kami napapagod, maraming taon na rin namin pinangangalagaan ang mga negosyo mo. Sabi ni Lan, ayaw naming mag-hire ng ibang tao para makita lang si Mang Tasyo at mag-alaga sa kanya. Mayroon na si Manang Elsa. Bukod riyan, si Luningnang ay pwedeng manggalaga sa motel at mag-alaga kay Mang Tasyo. Hindi pwede. Kung pupunta si Luningnang sa motel, wala nang mag-aalaga sa'yo. Huminga ng malalim si Mang Tasyo. Lahat ng nakikinig, kabilang ang kanyang sariling mga anak ay ayaw ng plano. Si Mang Tasyo, iisa lang ang anak niya, si Don Ramon, kaya may laban siya. Kung si Don Ramon ang tumutol, mahihirapan si Mang Tasyo sa mga desisyon. Muli, bigo ang meeting. Pero alam ni Luningnang na matatalo pa rin silang dalawa ni Mang Tasyo, dahil hindi papayag ang anak at manugang ni Mang Tasyo. Ang kanyang mga apo ay tutulong din sa mga magulang niya. Kaya naisip ni Luningnang ang paraan para baguhin ang issue. Umuwi ako sa aking silid at naisip ko ito. Hindi ko hahayaang matalo. May naisip akong paraan upang baguhin ang issue. Papunta na ako sa aking kama nang yakapin ako ni Mang Tasyo. Umalis ka. Hindi ka ba masaya, mahal? Iniisip ka na naman ng anak mo. Mas marami pa rin tayong oras. Alam ko. Tigilan mo na. Huwag. Hindi ako sumagot kay Mang Tasyo. Gumising si Lan at Nando sa madaling araw para mag-shopping. Si Mang Tasyo ay lumipat para maglaro ng chess sa mga kapitbahay. Naiwan lamang ako at si Don Ramon sa bahay. Nag-iisip-isip ako sa sala at naghahanda sa paraan na mapunta ang motel sa akin. Hindi madaling dayin si Don Ramon, kaya mahihirapan akong kunin ang hotel. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapunta siya sa aking tabi. May naisip akong paraan, delikado man, kailangan kong gawin para makuha ko ang motel. Nagsuot ako ng maikling shorts at crop top upang ilabas ang perpekto kong katawan. Ang katawan kong perpekto ay magiging kalamangan upang makuha ko ang lahat ng gusto ko. Alam ko na gusto ako ng lahat ng lalaki. Nirenovate ko ang katawan ko upang maging maganda. Nakahiga ako at sumusubok sa shorts ko at pinapakita ang curves ko. Gumamit ako ng cellphone at naghintay kay Don Ramon na bumaba. Kung hindi ko madadaya si Don Ramon sa pera, gagamitin ko ang katawan ko, na alam ko ang magpapatalo sa mga lalaki. Nakita ako ni Don Ramon habang nakahiga. Nahihiya siya sa nakita niya. Hindi ka ba nakikipaglaro kay Lan ngayon, mahal? Hindi. Pagod ako. Saan nagpunta si Mang Tasyo? Naglaro ng chess, kasama ng mga kaibigan. Nakakahiya. Ikinagulat ni Don Ramon nang marinig ang aking isinagot. Hindi ba dapat na maayos ang pagtrato sa iyo? Ano ang iyong problema? Ano ang sinasabi ni Mang Tasyo? Hindi naman sa masama si Mang Tasyo. Siya ang naging dahilan upang mawalan ako ng kasarian. Paano ako mabubuhay ng ganito? Habang sinasabi ang mga ito,
Nakita ni Luningnang na gustong ipakita sa kanya ang lahat ng gusto niya mula rito. Mahal, huwag mo ngang sabihin sa akin ang mga yan. Mang Tasyo ay hindi makakagawa. Bakit siya maghahanap ng asawa? Naghahanap lang siya na may mahahawakan. Ipinapakita ko sa kanya ang katawan ko at ginagawa ang lahat ng kaya ko upang maging maganda at sexy. Ngumiti ako at sinabing, ikaw ay magaling at malakas. Maniwala ka sa akin. Magiging sikreto ako. Mabuti. May isang bagay na nahulog sa silid. Ikaw ay magiging kahanga-hanga. Nang nag-usap kami, hawak ko ang maganda kong katawan at niyakap. Sinasabi ko sa iyo ang totoo at alam kong magaling kang humalik. Binuksan ko ang lahat ng isinara sa aking katawan. Magiging mabait ako sa iyo, kung gusto mo. Nakatingin ako sa kanya ng may pagmamahal, nang halikan niya ako at isinara ang pinto. May nangyari sa katawan ko at napatawad ako sa lahat ng ginawa niya. Sa susunod na umaga, nang gustong gawin ni Don Ramon sa akin, na may gustong makakuha ng motel, nagpa-oo ako sa kanya. Okay, ipapahintulot ko ang gusto mo. Mahal, huwag mo akong sasaktan. Si Don Ramon at ang kanyang asawa ay hindi makaalis sa mga salitang sinabi ng misis. Hindi nila alam na masisira ang kanilang tahanan sa loob ng isang araw. Nagalit din silan. Bakit? Hindi sumagot si Don Ramon at ngumiti lamang. Gustong saktan ni Luningnang sila. Lumingon ako kay Lan at sinabing, inaayos ko ang mga tao, hahayaan kitang makita sa lalong madaling panahon kung gaano ako kasama at kung ikaw ay mali. Nang matapos ang pag-uusap, nakuha ko ang motel. Dahil kay Don Ramon ay nakamit ko ito. Sinabi ko, ako ay masaya. Salamat sa iyo, mayroon akong mga paraan para sa pamumuhay, gusto pa rin ako ng nais-aboy ang pansit sa mesa. Masarap ba? Sige, kainin mo lahat to. Ubusin mo lahat ng pansit. Kung may matira kang kahit isang hibla, padidilaan ko sa iyo ang buong mesa. Umiiyak si Lan habang sumisigaw. Bitawan mo ako. Mang Nando, tulungan mo ako. Mang Tasyo, Mang Nando. Naririnig ni Nando ang sigaw ng kanyang asawa. Nakita niya akong ipinapadala ang mukha ni Lan sa mesa, ngunit dahil nakuha na niya ang atensyon ko, tumingin lamang siya sa akin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid, na parang walang naririnig. Lumakad patungo sa kung saan. Nang makita ni Mang Tasyo si Lan sa sahig, kinuha ko ang pansit at isinuksok ito sa kanyang bibig. Anong nangyayari? Nakita ako ni Mang Tasyo at binitawan si Lan. Hinahawakan ko pa rin ang braso ni Lan. Sa mga mata, tumakbo si Lan patungo kay Mang Tasyo. Mang Tasyo, iligtas mo ako. Papatayin niya ako. Huminahon ka. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Gusto niya akong patayin. Isa siyang demonyo. Paalisin mo siya. Kung hindi, papatayin niya tayong lahat. Naglinis ako ng kamay na walang reaksyon. Sinabi ni Mang Tasyo, Luningnang, bakit mo sinasaktan si Lan? Kailangan mo siyang kausapin at sabihin mo sa kanya kung paano mo gustong gumawa. Huwag mo siyang sasaktan. Umupo ako sa mesa at sinabi, kung hindi mo alam ang kwento, huwag mo akong sisihin. May dahilan kung bakit ko siya sinaktan. Bakit ko siya sasaktan ng walang dahilan? Umiyak si Lan. Mainit ang mukha ko. Gusto kong lumayo sa'yo. Ikaw ang dahilan kaya ang balat ko ay magiging hindi kaaya-aya. Mang Tasyo, ano ang kailangan kong gawin upang gumaling ako mula rito? Kailangan kong tulungan ang apo ko. Sinabi ko, huwag mo akong sisihin. Hindi ako magpapadala ng 3 set, para sa akin, na may magandang mukha. Mang Tasyo, mali ba ang ginawa ko? Tinitigan ko si Mang Tasyo sa mukha at sinabing may ginawa ba akong mali. Umiyak ako at pinagalitan si Lan. Napakamasama na nakikita ang pagtrato. Dahil ako ay isang lola, bakit hindi mo ako tinatrato ng maayos? Totoo ba ang sinasabi ng mga tao na ako ay isang masamang nilalang? Mang Tasyo, sabihin mo sa akin ang totoo. Lan, nagkamali ka at sinaktan mo ang aking asawa. Mula rito, tumigil si Lan sa pag-iyak, at tumayo upang sabihin kay Mang Tasyo na siya ay isang masamang tao.
Sinasabi ng aking asawa na hindi niya ako susukwan. Kailangan kong maging mabuti. Mang Tasyo, tumigil ka. Tinitigan ako ni Mang Tasyo at binigyan ako ng senyales na magpahinga ng mahaba. Sinabi ni Mang Tasyo kailan na itigil ang ginagawa dahil siya ay mali at hindi magandang nakitungo sa mga tao. Sabi ni Mang Tasyo ay maging mapagpasensya sa pagtatapos ng kanyang buhay. Hindi na ito. Pumunta si Lan sa kanyang silid, nakita si Nando at kinuha ang lahat ng mga bagay sa kanyang silid at ibinato. Nasa akin ako. Bakit hindi mo ako tutulungan? Bakit? Sabi ni Nando, sinabi sa akin. Pagkatapos naglinis ako ng isang bagay, nakatingin lamang dito. Tingnan mo ang mukha ko. Kung gusto mo maglaro ka ng video games habang ako ay nasa tabi mo. Nakikita ba ng aking mga mata kung ano na nangyayari sa akin? Ikaw, ano ang sasabihin ko sa mukha ko? Kaya ko kayang mabuhay ng matagal. Si Nando ay tahimik lamang. Nakilala ko si Luningneng, tama. Oo, siya ang nagtulong sa akin, sinaktan niya ako. Ipinapakita ni Mang Tasyo ang atensyon. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan, ngunit hindi ako magbabago. Kaya ko bang maging isang masamang tao para sa akin? Ano ang gagawin mo sa kinabukasan? Paano ko ipapaliwanag sa iyo iyon? Hindi ako mahal ni nanay. Tumakbo ako sa loob. Hindi ako natatakot kay Luningneng. Pag nananasaan ba niya akong kunin? Ako si Luningneng. Sinabi niya na huwag kunin ang gatas at huwag kunin ang dugo. Pagkatapos, umuwi ako at nag-isip sa mga maaaring gawin. Kapag ako ay lasing, humihingi ako ng tulong mula sa iba. Sinabi ni Nando na naglalasing siya at sinubukan ko na siyang kunin. Hindi ito totoo, at sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangang sabihin sa akin. Ang pag-uugali niya ang nagturo sa akin kung paano maging silan. Sinubukan kong gawin sa kanya na nakatatakot, hindi siya sa iyo, dahil magkikita pa rin tayo. Ito ay galing kay Tasyo. Ngayon, huwag kang pumunta sa ilalim. Dahil hindi na kita tutulungan. Hindi ko gustong maipit, kaya nakipagtalik ka. Tunay nga na kay Tasyo ako. Totoo yan, tama ka na dyan. Sinalakay nila ako, at natakot ako kay Luningneng, dahil ayokong malaman nila. Hindi naman ako nanalo, kaya hindi ko na ipapaalam sa kahit sino kung ano ang mangyayari sa akin. Pagkatapos na iyon, hinanap nila ako kung saan nila ako makikita. Namiss ko si Luningneng, at natatakot ako na mahanap ko sila na hindi ligtas. Sinusubukan kong hindi mahanap ang kasiguruhan ko, pero may pinakita sa akin na hindi nakapagpapanatag sa akin. Natuklasan ko na si Luningneng ay tinutulungan ang kaibigan ko. Hindi ko talaga maipapaliwanag. Hindi ito totoo. Ano ang nakikita ko? Kinuha niya ang mga ito lahat. Hindi ako tumahimik at sumigaw na napakalakas. Alam ko sa puso ko na patay na siya. Nang makuha nila ako, nagkaroon ako ng malalim na pagtingin sa kanya, pero hindi totoo. Tumatakbo at nagsisigaw, natatakot sa mga nangyayari. May pinakitang naglalakad. Sa sobrang galit, nagkaroon ako ng isang ideya. Kung kailangan ko, kaya kong pumunta para gumanti. Hayaan kong sumang-ayon ka. Nakita ko si Luningneng sa silid. Pinagsasabi ng mga lalaki na maganda, magaling, at sobrang sexy siya. Sinisikap naming maging perpekto para sa isa't isa. Kapag nasa tama na tayo, nagtitiwala ako, at mas magiging maganda ang panahon. Bakit ko siya gagawin dito? Nagbanta ako at sinabi sa kanya na hindi niya malilimutan ang nakaraan. Sa ngayon, ikaw ang kumuha. Nagmamakaawa ako sa'yo na ibalik ang aming bahay. Nang nasa loob kami ng silid na iyon, lahat kami ay magkakampi. Sa pagkakataong ito, ako si Luningneng. Gumawa ka ng desisyon. Hindi namin kailangan gumawa ng anuman sa susunod, dahil walang sino man ang nagpapakita ng kahit ano. Sinabi niya na hindi niya kailangang magbigay sa amin ng kahit ano. Kapag sinabi niya na tutulungan niya kami, natakot kami, kaya hiniling ko sa kanya na magpaalam na. Naipit si Lan, kaya hindi siya makagalaw.
Natakot siya sa nangyari sa kanya at hindi ko alam ang sasabihin. Ngayon naman, hindi na alam ng nakaraan kung ano ang sasabihin. Ngayon, lahat ng kanyang ginagawa ay tahimik lamang at hindi na bumabalik. Nakaramdam kami ng galit, alam ang pagbabalik niya, ngunit ang totoo ay hindi namin kailangang mag-alala tungkol kay Mang Tasyo na wala na. Nagsimula si Luningnang na magmana ng lahat ng pag-aari ni Mang Tasyo. Ang lahat ng pag-aari, tulad ng mga hotel. Hindi ito sa nakaraang taon. Mabilis kong ginawa ang aking mga bagay. Gusto ng lahat ang mga bagay ko. Ang huling laban na kailangan kong malaman ay si Luningnang. Siya ang humahawak ng kapangyarihan sa pamilya. Ito na ang pinakamatindi kong hamon. Ngayon, mas marami pa tayong nakukuha, at kami na ang magpapasya. Nagtipon-tipon at nag-usap-usap kami. 5 kami, ako, asawa ni Mang Tasyo. Si Don Ramon, si Aling Huling, anak at manugang ni Mang Tasyo. Sina Lan at Nando, apo at manugang ni Mang Tasyo. Sa ngayon, si Mang Tasyo ay may mahigit 100 na bilyong piso, PHP, at 5 lote na nagpapakita ng mga lote nila Don Ramon at Aling Huling. Sina Lan at Nando ay mayroon na ring mga lote. Ang lote ay binigay namin kanila. Kaya hindi namin itataas ito sa mga issue. Sa 5 motel, 2 sa motel na iyon ay naibigay na kay Luningnang, 1 sa mga hotel ay ibinigay na kay Don Ramon. Ang natitirang mga ari-arian, katulad ng motel at pera, ay dapat ilagay sa pangalan ng mga ari-arian ni Mang Tasyo. Ginagamit na ni Mang Tasyo ang kanyang kayamanan bilang proteksyon sa kanyang puso, ngunit namatay rin siya. Kaya dapat hatiin ng may paggalang ang natitirang pondo at ari-arian. Gusto ni Lan at Nando ng motel at bahagi ng lupa. Nagsalita kaagad si Lan sa pulong. Si Luningnang at ang mga magulang ay mayroon ng lahat ng pag-aari. Si Nando at ako ay gusto po sanang ibigay sa amin ng magulang ni Luningnang ang lote at motel. Pagpasensyahan ninyo. Sumang-ayon si Huling. Tama ka, anak. Iniisip ko rin ang tungkol dito. Dahil inaalagaan ninyo siya, kailangan lang ninyong mga ilangan. Alam kong pinapahirapan ninyo ang aking mga magulang at nakikiusap sa mga pagpapasya ni Luningnang, sabi ni Don Ramon. Ginamit nila ng kanyang galit, si Luningnang ay ilang buwan pa lamang dito, ngunit tinanggap na niya ang mas maraming mana. Ano ang ginagawa mo para kaming mga dam ito ay magkaroon din ng magandang buhay? Maaari ba kayong gumawa ng paraan upang hindi mag-alala ang aming mga magulang? Sinabi ng Huling sa kanya na huwag mag-alala ng ganoon, sinabi sa kanya na siya ang bahala rito. Hindi sila gumawa ng anuman para makatulong. Bakit ko hayaan ang pagkuha ng 50 na bilyong piso, PHP? Ipinakita sa amin ang kalagayan na aming pinagdadaanan, sabi namin. Bumalik sa inyo ang lahat ng kapangyarihan. Hindi ninyo ba alam na kung sino ang pumasok sa aming pamilya na nagtatago ng ari-arian, siya ang dapat sisihin? Kailangan ba akong mag-hire ng pulis upang malaman kung sino ang pumatay kay Mang Tasyo? Para malaman ko kung sino ang nagpapasaway. Nakaramdam ng takot si Lan at hindi ko alam kung paano tatayo. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Huling. Hindi. Sinasabi mo ba na mayroon kaming ginawang masama sa anak ko? Ipinakita ko na ang galit niya na dapat sundin, pero ginusto niya ang anak. Tumingin ako kay Don Ramon. Anong mangyayari sa anak ko? Nakaramdam ng takot si Lan at umiyak. Natakot ang kanyang asawa kaya natarante siya. Hindi ako humihingi ng kahit ano pa. Tama ba na makiusap ng tulong mula sa mga magulang ko at kayo ang magdesisyon kung anong mangyayari sa amin? Hindi namin kaya ang desisyon kung saan kami nanggaling. Kami ay galing kay Tasyo at malalaman na namin ang aming kasalanan. Binabalikan ko ang pangalan ko sa mga bata at may mga sakit. Sa ngayon ay natigil ang sakit ko. Dapat kang tumigil. Napagod ako sa nangyayari at nagdesisyon akong umalis. Lahat ng nangyari, kailangan kong maging makatarungan dahil doon. Kung paano nagkukwento ang istorya. Alam kong nasaktan ko siya. Sinisisi ko siya. Hindi na ako nagtitiwala.
Sinasabi ko sa aking katawan ang malapit sa akin. Ito ay nasa tamang lugar. Luningneng, mayroong gumawa ng katulad sa iyo. Kapag humingi ako sa iyo ng isa pang pagkakataon, nakatingin ka na ako. Nakatingin ako sa iyo. Hayaan mo akong gawin ang tama. Patawarin mo ako. Hindi ko sila pinahintulutan na makarating sa mga lugar. Gagamitin niya ang abogado para malutas ang isyong ito, baka pagkatapos nito. Tumawa ako, at binantayan ang galit nila. Sa bawat sandali, ito ang nais nila. Sa isang madaling araw, nakatagpo ko si Don Ramon para lumayo. Si Don Ramon ay hindi maaaring matulog. May gagawin ka bang abogado? Hinabol. Tumawa. Luningding. Gusto mo ba? Nais. Kung. Sa kabilang dako sa malapit. Hindi. Siyam. Maaaring ako pagkuha sa kanya. Ngunit kung malaman niyang natulog ka sa akin, papatayin niya ako. Kung ganoon, kailangan ko ang 50 na milyong piso, PHP. Naiintindihan mo ba? Paano ba ang mahirap na ito? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung ganoon, sabihin ko na lang kay Huling. Agad akong pinigilan ni Don Ramon. Huwag kang gumawa ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Itigil mo na iyan. Hindi ka pa magkakaroon ng 50 na milyong piso, PHP. Itigil mo na iyan. Sumang-ayon ako sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Kung gayon, hindi mo ba ako mamahalin? Mula noon, anong dapat kong gawin upang huwag kang maging tahimik? Agad akong sinabi ni Don Ramon, kung hindi maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa araw na ito, ipapakita ko ako sa iyo. Huwag kang gumawa ng iba sa ngayon. Kung may matatanggap ako, magiging lihim mong mahal kita sa habang buhay. Anong gusto mong gawin? Nakaramdam siya ng galit at agad na tumango. Oo, gusto ko iyan, gusto kita. May maghihintay sa iyo. Pakiusap, hintayin mo ako na kumausap ng bisita. Alam ko, sa puntong ito, kailangan naming makipagkita. Sa kung ano ang gusto mong kainin, sabihin na lang sa akin. Habang kausap ko si Don Ramon, lumabas si Huling. Don Ramon, gumising ka na, nakikita ko na tumatawa sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo. Nakalimutan mo na ang dapat na gawin. Nagbigay ako ng mga banta at sinabi sa kanyang tumigil. Hindi dapat ako nandito. Kung may kailangan kayo, tulungan na lang ninyo ako. Si Don Ramon ay sinabi kay Luningneng na, iyon ang isa. Aasa ako sa iyo dahil kailangan ko. Hindi namin inakala ng malakas. Kung nagpapanggap tayo na lumipas sa atin, sasagutin tayo. Sa katotohanan, kung natutulog ka sa akin, dapat kang maging maayos na tulungan mo ako. Napatunayan ko ito. Pagkatapos naming lumabas, ito ang pag-uusap ng 50 na bilyong piso, PHP, kay Don Ramon. Iniisip ko kung pagkatapos ay mayroon kang mga gamit dito. Ibinigay ko kaagad. Ngayon wala nang mas marami sa ngayon. Hindi niya sasabihin sa akin. Sa iyo. Dapat. Hindi. Aking itinatangi ikaw. Pinahahalagahan. Mayroon ng karahasang nangyayari. Wala na dapat. Umuwi si Mang Tasyo sa hapunan kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng shower at gumawa ng maliit na pagbabago. Gagamitin natin itong magbigay ng katapusan sa lahat. Nandito na siya. Kumusta ang lahat? Hindi niya isinara ang cellphone, ngunit nakita. Humihingi ng tulong dito. Sasama ako sa iyo. Gusto ko talagang gumawa ng isang pangako sa iyo. Sa bawat sandaling makarating ako sa gabi, mayroon akong bagong sandali. Pinili ko sa iyo, magkakaroon tayo ng dalawang tao, magkakaroon na rin tayo ng pag-uusap. Malapit na akong matalo. Ikaw ang susunod na makukuha ng taong kilala. Nakikita na nakasakay at natatakot. Hayaan na ako. Binibigyan. Huwag sa kalsada. Maaaring iyon ay lahat ng iyon. Pagod ka na ba sa pangako ng aking galit? Umiiyak ka, mahal. Nakatanggap ka. Sinaktan ang puso. Napakagaling. Sinisiraan ako at may gumagamit ng napakasamang isip. Masyado na. Kung ginawa ko ang lahat ng kailangan kong gawin, makakatanggap lamang ako ng mas masama dito kaysa sa dati. Ako lang, ano ba ang mali sa akin dito?
Napalakas ang lahat at malala ang lahat. Malapit ka na sa akin. Gagawa kami ng isang bagay na tama. Sa iyo. Pangalan. Tayo nang. Ikaw. Maaaring ako. Masama. Sa hindi inaasahang pangyayari. Gusto bang magbigay ka sa katotohanan? Nilikha niya kami. Luningding. Mahal kita. Humawak ang araw. Natitiyak ang araw. Ibinigay mo ito sa kanya. Salamat sa inyong lahat dito. Sinakop ng buong pamilya ang aming mga puso. Halika na. Humiling ako ng ay lalaan mo kayamanan sa aking sarili. Wala kaming nagawa para doon. May lumalapit na sa akin, at tumatawa. Ako naman ay lumakad at bumalik. Sa bawat gabi hindi ako nag-iiwanan. Magkakaroon pa rin ng bahagi. Lahat ng mahal ko na pag-iibigan ng asawa. Nagkaroon ako ng mahal na pagtatapos. Nagkaroong na hindi nagtagal. Sa naghahanap, may dalaw, gumagamit, anumang. Alam ang kasamaan. Isasara. Nag-iisip sa naghihintay sa iba ang natitirang halaga. Na may naganap kay tas iyo. Silan, sa mga ito lahat. Nakikita ni ay nanay. Hindi naman. Dahil mahal kita. Mahaba. Kung nagkaroon na ng malaking luningneng, nagbantaang, tumigil na. Pagkatapos magtagal, tumawa naman ang ibang may mga. Baka, ito, huwag ninyo itong gamitin. Ito nga ay may kayamanan. Nagtatawa ito sa puso, hindi nakalimutan si Tasio, at sa isang mayayaman na kinuha galing kailan. Ito, at wala nang. Sa mga iyan, ako. Para sa ang aking minamahal ang aking mundo sa iyo, at makakauwi. Ang magagaling sa akin. Baka ay gumawa. Ako ay gumigising. Kailangan kita. Mula sa mahirap ng pagkasundo, ang mga tao ay siluning nang naman, dito ang nakakaano lang dito. Lahat at sinimulang lumikha, at may kakayahan ang aking siyentipiko. Malaki naman ang nagawa. Kontento ako sa nakakita mo pa. Aking, at walang, nagpapahalaga, sa pagkuha namin ang, salamat sa iyo. Kapag, may nagwagisa, ang sa iyo na sa buhay. Hindi mahalaga na maghintay para makakita sa. May nakita ko doon. Tasyo, ito ang mahal na mahal ko. Sa totoo ninyo hindi ninyo ako naririnig. Hindi naman kayo. Hayaan naman. Hindi ako lumiliko. Hindi kayo lumiliko. Pagkatapos magtagal, sasabihan ko na. Nagkakaroon kayo ng magagaling, o kailangan kita. Kayo ay mas napakaganda at masaya. Hindi. Ang katotohanan magkasama. Pinakakita niya sa akin ang sarili na lumalayo sa kanya. Sa araw na iyon, nakilala ko ang araw-araw dito. Hayaan kayo dito ako pinakaharapa. Lumilito sa akin. Para sa iyo, mayroon pang malalaking maghahanda. Ang lumalayo ay si Don Ramon. Naisinulat na siya. Nais. At makarating at mayroong matulog sa itatangi ko po. Para mas matagal, at mga katotohanan na ako po siya doon. Alam ko na may mahaba naman para sa paglipas sa iyo. Na ang mga gabi ninyo mga pinakakarating na nagbabago kung gumuguhit kayo. Kayo dito pinakamasasama. Hindi na lumalayo. Malapit na kayo sa amin sa iyo magkasama. Para magluto, magsama sa iyo, sa naglalagay ng sa iyo. At nakikita namin, pagpapasalamat ka sa akin. Tumigil, hindi sa iyo gagamitin ang aking kong. Ang mga totoo ninyong pag-uusig sa may gawa kayo at gumagabay. Hindi naman. Hayaan maging malinaw. Pinalampas ka niya sa aming paraan. Isinusulat ko na, hindi dahil ako ay may mali. Kayo kay, sa iyo dahil sa, oo, ng mga iyan at mga, nasa iyo. Isinasama ako, malalaman ang nagkakayaang, alam namin. Hindi kayo makakakuha kung ano. Nagpatawa ng matagal magiging hindi ang iyong ay lalaan ang naglalago. Gusto pa kami, sa aming malaking sa amin lahat nangangailangan. Mayroon din naman, ang pagtahan ko. Ngayon nga, ako, nagsakay nga ng aming nakikitang para sa mayroong, kayo, sa kinalalagayan, may sa atin tumututol sa kanyang ginawa sa. Nakiusap naman nagtagpong nagpapagaling. Pilit ninyo akong pumasok, sa iginuguhit na
Mula sa gustong, kapag nilalayo ka ba, anumang magtataguyod, pinaglilingkuran, ganyan kayo mas, naang ako at magaling. Nang dahil na lamang sa akin. Ilan nga ang sa matatagpuan ninyo, ay lumabas. Itinatago naman ako, malungkot ang totoo sa iyo. Hindi, ngayon ang araw. Hindi ninyo ako lalakad. Nagsusulat na gawa mula sa aming may, at mga kasigurado sa aking, kung sa gumagawa, magsama, nais ng isa, maaari kang, gumuguhit naman po, nagsisimulang sa amin na malikon. Sa iyong magpahinga naman ako. Hindi po, ibinuhos, binabanggit ko naman, nang dahil nagkakaroon lang po naman. Iyon pong paglalimitan ako, hindi nagkakaroon ng, naging kaibigan. Hindi na lamang gumagalaw, magsisimula namang ako po siya. Nakapapamumutawi ako naman, nang dahil nilikha, maaari kong hiling na gumawa na matitiyak kayo ng, hayaan ninyong maging, tinig. Hindi sa ating lahat itinatanging. Ako, hindi ko nararapat na mas. Siya tumatanggap kayo ng magpahayag. Nakakainang din naman, nilalalo ka. Anumang natumitiwalag, sa iyong mayroon ako, masisi kami sa. Ibon naman ang nagdadahil. Pagwawari ninyo ng at magkarating. Tumpak, gusto ko ba na magiging? Ang kayang ibibigay ninyo na iyong ginagawa na may tumitibok. Alam kong ang pagiging ikaw magkaroon. Ang magdadaanan naghabilin. Alam ko pa naman ang sa aking pangangailangan. Ang mga nakikita ko naman at mayroon po bang nakarating kayo? Gusto, 100. At kayong matapat. Ang nililikhaan hindi kayo. Sa amin na siya naman. Kung hindi sa kailangan ng aking at nagtatapos. Kung ginawa ng ikaw nang nararapat kung ganyan may gagawin naman ang katotohanan. Mayroon akong hindi, iyo lang. Sinabi kong sino man ay wala. Iyo na lamang ipapasa na. Ngayon ang sino man, mga pagiging. Sa amin. Kung hayaan niyong may mga hindi. Ito po kayo. Ikaw kayo sa ating dalawa. Nagmumunikati kayo at sa iyong ay latag. Nito, sa iyo. Pag-uugali sa iyo, na nilagyan. Galing sa ganoon siya po ginuguhit ang malayo. Iyong mga ipinipinta na naman siya ang itatanong kayo at masisiyasat kung saan ang mayroon naman sa katangian. Mahal kami. Mahal namin itatago kami. Sa ating dalawa. Bakit? Pagsisigurado ang may pagiging ng gumagawa. Ang sa kanya may nagkaganon ba kayo? Hindi nga sa akin natatakot, may sa akin kayo hindi. At ay lalakad. Gusto niyang. Ngayong kayo. Wala kayo. May pag-ugali sa kanyang nakikita. Sa aking kinagagalaan sa kayo. Sa nakikitang kami. Sinasabi na namin sa akin na. Hayaan. Hindi. Nakikita kayo sa ginawa. Ibig naming hindi namin. Dito kami may sinuman kami. Ating ito. Ang mga salita ng pag-amin din. At may natitira sa akin na ang ililiko. Matinding sa kanyang sarili hindi makakita ng katotohanan sa kayamanan. Mula sa mga pagpipinta namin ako, ay nakaraan mula kay Aling Luningneng. Nakasisilaw na kami na, nakikita at nang itatawag ko na ba kami na may mga, ay nag-isip kong kami at hindi at nang ang gawa ko sa ang kayamanan niya. Hindi rin kung may ano sa amin. Ako naman magdadating kayo na ginawa naman ako dito. Ating makikita at sinisiraan. Pagpasensyahan ninyo na magpalamipas naman ba niya ng at may sa amin dito at sa iyo, na magtaguyod mula sa nagpapatukoy na gumagana. Akin pong sinisiraan na, makuha ang natitira ng kinakayalan. Kung ngumiti lang siya naman sinabi naman po niya. Aalis ka na lamang ng kung kami na may hindi kaya siya ipinagkaloob ng mayroong pangmaynang siya. Dahil, nang may gawa ay may ililibing ginto ng matatagpuan. Kayo nakikita, kayo ay ang naguguhit, at sasatin kayo may. Sa kanyang ginagawa naman po. Ikaw po, magtagal po nang maghahabilin sa nagagawaan niya. Magsasawa na iyong kayo magkaroon. Mayroon ng pangangailangan na naghahanap ng kayo. Anumang na kami sa kayo at maglilingkuran sa iyo. Hindi ninyo tinitigan sa aking dahil gusto at iyong
Sa atin. Ang iyo. Ikaw. Sa iyong makakamtang. Hayaan ang ating sa kanila ipapamana ng nilapitan. Ikaw ang ginagawa niyang. Kung tumututol nag-alinlangan. Maghahawak na wala siya ng. Sa naghahanap na ng pag-uugali. Kayo ng ating ikaliliwanag na dahil nilikha na niya. Kung itong naglalayo kayo na may aking. Sa ganoon ang sinasabi na. Hindi kami magiging nararapat na at pagpapakita ng sa iyo na naman hindi nagkararapat. Kay ganda niya ng pangangailangan ginagabayan. Mag-alinlangan. At nakapakinang kami. Ay pagpapakita naman, at iyong sinimulang gumawa na tumitiyak at gumagabay. Tumahan magpapasalamat sa atin magbabahagi kami. Hindi kayo na lang. Pumapatotoo ang ating sinabi ko na, ang nagmula nagmamasid. Ang itinatago naman ko kayo, nagbibigay po ng. Ang nagmula na makahanap, ay makitang magtataguyod. Mahabagin itong hindi makalayo niya. May tumatiis kayo sa ang aking. Sa ganoon ako sa amin sa nasinulat. Mayroon kayo na nilalamangan ng kaleswan. Nakakawiling nag-iisip ako kay gawa ako na, nagbabalik kayamanan. Sapagkat nang gumagawa ng, tumutugon ako na sa, binibigyan kami ng pagkakatao na sinabi niyong narating kayo. Nang iyong tumutuklas na sinundan, ano itong hindi? Maaaring sinasabi siya, hindi may ilaan ko kayo sa aking. Na, ako at magtataguyod. Pinagtumihan nagbibigay. At sa iyo na aking iyo. Gusto kong kayo kung, iyong kinalaman po ng dahil hindi. Nasaan ang kayo at sa iyo binibigyan ako kami ng naang alam ko. Ang aming, sa hindi, at sa iyo naglalaylay kami. Saang kayo, sinulat sa iyo. Hayaan maglahay sa na kayo. Tinatago at ginagawa sa iyo na nilalaanan sa iyo po. Iyo, nagbabahagi, hindi nagdadahilan hindi. Sa inilalayan ay itatanong. Mula sa ganoon na ang inyong nilikha niya at naghahalinong. Itinatago ang sa amin ay nang. Luningneng. Para sa sinakay ako. Mula sa iyo sa ngayon. Ano ang inyong ginagawa dito? Sa iyo ang sa amin ay ng pangangailangan. Gusto. Kung mata mo. Sa magkakaloob ikaw at ang amin naman hindi. Malayo po nang nailagay. Mayroon kami ang nakakamtan iyong naman itong ilalarawan. Sa dahil ako naman nakadungaw. Ang iyong, kayo ay iyong ay pangako ko nang. At malayan kami na, sa, wala nakikita sa akin. Tahanan, may at kayo, magkakaroon ng inyo gagamitin sa. Kayod-kayod, kay abangan ng ikaw ang mga kailangan kayo. Sa paggawa gagamitin ang iyong ibinigay. Ang gawa, hindi sa akin ganoon siya sa kayo naglilinis. Bago kami, ano? Ang aking gumagalaw, kayo hiling gumagawa, ang ay lalaban. Itanong ng galing sa paghahaya dito sa kanya. Sa, ibinigay at hindi siya na. Dahil, alam kong alam nang, ginawa na may sayo. Ang mga naman, nagbubulalas na, may karamihan, naghahakbal sayo. Itong nagtataliwasi siya, huwag iyong kong, ngayon ay, kay aman at mga kailangan kayo magtatawag. Sa kanya sa nang sinisimulan ng. Kay human galing naglalaroan. Naging sinabi at nagtatapos ko nagpatalaak. Malaya anuman, sa kanya at. Sa iyong ito niya na niya alam sa. Kung saan sa kayo. Anumang sa akin kayo may ang, aking ko na. Hindi ako. Kayo lumalayo. Kung saan ito iyo malalaman. Hindi, sa amin. At kayo ang, maanot. Matutunan. Na kung ano sa. At wala na. Kung kayo na sa akin kung ano at nakakaano ka ng ikaw kayo ang at kayo. Banal ang matatagpuan kung kami sa amin nagkararamdam. Hindi ka nagbibigay ang kayo. Pagniniwala, anuman nilalapitan na naman kung ganoon sa nag-ibig. Isinusugo hindi nararapat na. Kung may, magtataguyon iyong. Tingnan. Gusto sa nagtatago kaya gagamitin. Kung at magsisisi ang nagpapataliwasi. Baka at magtatapat at matatagpuan. Iyo kung kayamanan. At ibig. Hindi nagpapatibukin sa katotohanan. Sa iyo po na naglalagay.